I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga bes. Tunghayan po natin no, at samahan ng Pangulo na in-inspection niya guys yung mga produkto ng beef. Alam nyo, mas matindi ang impact nito kaysa sa sigarilyo mga kababayan eh. Halos pareho pero mas malakas daw to. Ewan ko lang kasi yun po ang nabasa ko. But anyway, ayan po no, shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipinos and OFW. Ayan po ang Pangulo at saka si Commissioner ng Bureau of Customs, si Commissioner Rubio, Secretary ng DTI, si Secretary Roque, and of course, ang Secretary of Finance na si Raf Recto. Ayan guys, kung makikita nyo dito, ang Pangulo talagang mga nag-i-smuggle. Sige, gawin nyo yan sa Marcos Administration. Ewan ko na lang kung kakasapa kayo. Sa totoo lang, galing, ang galing talaga, no? Ang Marcos Admin. Kung ano yan, kung ibang admin yan, mga kababayan, wala. Lusot yan. Sa totoo lang, actually, ang dami sana kung i-upload. Kaso lang ito si YouTube guys, no, ayaw niya, very limited, ayaw niya i-monetize, grabe. But okay lang, try ko pa rin, baka sakali. So ito kung nakita nyo yan, no, oh my goodness, mga beef yan diba? Oy, ang dami yan, milyon na yan guys So, saludo naman tayo sa Bureau of Customs, talaga naman masigasig at masipag manghuli ng mga smuggler na ito. Grabe, talamak talaga. Alam nyo guys, no, nasubaybayan ko yung mga nakaraan admin. Ni minsan hindi pa ako ganong nakakakita ng mga smuggling na produkto na in-inspection ng dating Pangulo. Sa totoo lang, si PBBM lang. Very concerned kasi ito guys, lalo na sa Bureau of Customs. Grabe, napaka-concern ito. Dahil malaking pera kasi, mga kababayan, ang kikitain ng mga yung mga magnanakaw sa mga ibang opisyal diyan sa Bureau of Customs na yan. Grabe, no? So kung magaling talaga ang pinuno ng bansa, very strict ang kanyang direktiba sa kanyang mga gabinete, natural susundin po yun mga bes Ay nako, matindi ito guys dami niyan. So ang ginawa, nako po, sinira siyempre. So dahil dito guys, no, tunghayan po natin, bagamat medyo puro music, abangan nyo po ang kanyang talumpati, no, ang kanyang speech. Very maiksi lang ito. Shout out sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Hello everyone, it's me again. Nako naman, shout out sa inyo mga best. Ayan, alam mo naman tayo, nakasubaybay tayo sa ating mahal na Pangulo. Matindi ito guys, ito guys, sira ang baga mo ito. Kung panay pausok mo everyday, lalo na sa mga teenager. Alam nyo, pumunta ako sa isang mall. Matindi. Yung mga nakaumpok na mga estudyante, may beef sila. Dapat ito talaga. Bakit kasi ito pumasok sa bansa natin? Ba't nauuso yan? Dapat hindi nauuso yung mga yan yung beef na ito mas malakas daw ito guys correct me if I'm wrong. Nako, matindi ito. Shout out sa inyo mga kababayan. So tunghayan natin ito. Actually mga kababayan, ang dami. I-try ko nga i-upload yung iba. Hindi lang yan guys hindi lang BOC ang nakakumpiska niyan. Marami din yung mga NBI kay Director Santiago, ang dami nilang nahuli, mga smuggling na produkto, mga bes. So yan tingnan nyo. Oh my goodness, kadami. Matindi. Sana sa mga kabataan natin, iwas-iwasan nyo ang gumamit ng ganitong klaseng produkto. Nakakasira talaga ng baga ito guys. Mas matindi ito sa sigarilyo. Puro usok ito. Bagamat medyo mabango, mga flavor, mayroong flavor. Pero malakas ang ito, side effect nito mga bes Kaya
Sa ating mga estudyante, wag naman. Ingatan nyo ang kalusugan nyo. Alam nyo, ang kalusugan ng tao, mahalaga po yan mga kababayan. Ayan binuhos na. Sisirain yan mga kababayan Sabi ko nga, ang kalusugan ng isang tao, napakahalaga. Kung abusuhin mo ito mga kababayan, maaga kang mawala. Hindi, totoo yun. Kaya nga, ang buhay natin, kompleto napakaswerte natin, kompleto tayo Yung iba nga dyan, disable so ibig sabihin, lagan natin, wag tayo kumain ng ikakasira ng ating internal organ sa utak natin, baga. Ingatan natin habang buhay pa tayo. Lagi nyo tandaan may edad tayo na mawala sa mundong ito. Tandaan nyo din, ang buhay natin hiram. Hiram lang ang buhay natin, guys ginawa tayo ng Diyos sa pamamagitan ng alikabok. Balik tayo din ulit doon. 'Di ba pag namatay yung tao, nakita nyo, wala nang natira, buto lang. So ibig sabihin, galing tayo sa alikabok, babalik tayo sa alikabok. Tingnan nyo naman yun. Walang ito guys walang boses ang Pangulo, music lang. Sa lang sa speech niya mayroon. Kita nyo yan, matindi ito. Sino nagbibip dyan? Nako, alagaan nyo naman ang health nyo. Ako, sa totoo lang, very ako malaga sa aking health, guys. Minsan lang ako mabuhay sa mundo na ito. Pag nawala ako, hindi na ako babalik muli. Unless, di ba? Pagdating ng Panginoon. Pag ikaw ay sumampalataya, lagi magsimba, mapasalamat sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob niya sa iyo. Humingi ka ng kapatawaran, magbalik loob ka sa Panginoon. Gumawa ng kabutihan. Pag mayaman ka, share your blessing. Ganun lang yun. Bakit? Siyempre para humaba naman ang buhay mo, mga kababayan. Alam nyo, pag maganda ang ginawa mo sa kapwa mo, matulungin ka. 'Di ba? Tapos lagi ka magdasal. Do you think hindi ka pagpalain ni Lord? Natural pagpalain ka. Kaya nga alagaan natin ang katawan natin, huwag natin abusuhin. Yung mga mahilig magsigarilyo dyan, naku, iwas-iwasan nyo. Maawa kayo sa sarili nyo, mga beswa. You see? To ensure the continued success of its seizure operations against illicit trade in vapor products, the BOC implements a multi-pronged approach, which includes local and international collaboration. Now with this, through its strengthened partnerships with partner local and international law enforcement agencies, such as the DTI Office of the Special Mandate on Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products. Wala. Sinira guys, may nagsalita lang. Ladies and gentlemen, at this point, we are now in the condemnation portion of this activity. This portion involves the condemnation of seized products with the use of a roller compactor and a shredder. Let this send a clear signal to all. The Philippines will not permit the smuggling of unregulated products. Correct. To those who will try, be forewarned of the certainty that you will fail. Correct. BBM Our pa. dedicated customs officers working with other law enforcement agencies will protect our borders, shield our economy from harm, and guarantee the safety of our people. Diba? BBM pa. Hindi nyo kakayanin yan. Yung pamumuno niya. Kawawa lang kayo. Makulong ang dapat makulong. Yan guys mostly walang boses. Puro music lang. Pakinggan natin ang... In 2024, over 2.9 million pieces of vape products with an estimated value of 3.26 billion pesos were seized in 10 successful operations. Wow. These operations were conducted in the Port of Manila and Manila International Container Port, as well as through the lawful exercise of visitorial power through the issuance of letters of authority by the Commissioner.
which allows for inspections of imported goods available for sale or stored in warehouses or establishments. Naku, sinira guys. Today's ceremony is the Bureau's proof of compliance to the President's clear instruction to stamp out illegal trade that leads to loss of revenues, jobs, and growth. Naku, And we have binudoser carried out the na. President's marching orders with resolve and resourcefulness. O yun, narinig nyo? Direct. We have brought the fight to economic saboteurs, not only to those who smuggle vape, but all products. In Ayan. fact, in 2024, total value of customs interdictions and confiscations reached 85.167 billion pesos. Wow. Laking halaga. Naku, sinira ng tuluyan, mga bes. O, yun lang guys ang nagsalita From the start, walang boses. Puro music lang. Ladies and gentlemen, and that ends the condemnation portion of this activity. Pakinggan natin ang speech ng Pangulo, guys. Dami yan, oh. Matindi ito, guys. Wow. May we invite Finance Secretary Ralph Recto to introduce our guest of honor and speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Yan, nakasombrero Thank pa you, Pangulo. Secretary Ralph Recto, for your interview. Please sit down. Well, we just came here today to highlight the efforts of our Bureau of Customs, our Department of Finance, our Department of Trade and Industry on our efforts to try and curtail the smuggling, which has become very, very rampant of these vape products and their sale, most disturbingly, to minors. Galing. I'm happy to be able to report to the country that the levels at which we have been able to find these smuggled goods and to eventually destroy them has increased steadily over the last year and a half. I think sa 2023 ang nahuli natin mga 3 point something billion yata ang halaga. Dami. Nagdoble yun last year, and just from January to March, we are well on our way also to achieving even more seizures of these illegal vapes. Why is it so important that we do this? One, of course, because it is illegal. They have smuggled these in without any permits, any kind of documentation. Pinagbibili na nga dito sa Pilipinas. And the very serious problem that accompanies that, na walang documentation, na walang inspection, dahil yung iba rito na in-inspection natin ay nahanapan, may laso na nakapasok doon sa liquid na ginagamit na pang-vape. Hala. Kaya lalong-lalo na nakakabahala dahil kung titignan natin yung packaging talagang para sa bata. Kaya ang target market nila bata. So unang-una, gusto nilang turuan ma-addict ang mga bata sa vape. Tapos delikado pa yung vape dahil may lason ngang nakikita na isinasama. Kasi hindi natin naman malaman, hindi natin na-inspection, smuggled nga. Hindi natin ma-inspection, hindi natin alam kung saan galing. We do not know about the manufacturing process that they go through before they come here. So hindi natin malaman kung ito ba'y safe o hindi.
Kaya yan ang nagiging malaking problema sa atin. Kaya naman, I congratulate all our people here in the Bureau of Customs and Department of Finance. I think the BIR is also working hard to do the same thing. Nagsisisure sila, mga warehouse naman ang kanilang naipapasok. So, patuloy natin gagawin ito. And I just wanted to highlight the efforts and the dangers that the efforts that we are doing and the dangers that accompany these smuggled vapes, far and beyond the loss in revenue to the government. More important to us are the health issues that these smuggled vapes raise. So again, thank you all very much. Congratulations. Keep up the good work. And we are beginning to see success to all of your efforts. Maraming salamat. Congratulations. Keep it going. Tuloy-tuloy tayo. Thank you. Thank you, Mr. President. May we now request His Excellency to join us for a photo opportunity. May we call on all our BOC officials and honored guests to join His Excellency for a photo opportunity. Bisitahin nyo guys yung BOC page. Makita nyo doon. Grabe, bilyon-bilyon, milyon-milyon ang nakumpiska nilang mga smuggle na guys, mga produkto, matindi, including yung mga makarel. Bilib ako dito sa pamumuno ni mga kababayan ni Commissioner Rubio. Ganyan ang mga magagaling na trabahador ng gobyerno. Alam naman po natin ang custom guys ay isa sa At the count of 3, madaling ready? 1, pagkakitaan ng pera yan. Pero dahil magaling mamuno si Commissioner Rubio, tsaka yung pinuno ng bansa, hindi ka pwede mangurakot dyan. Delikado ka. Di ba guys? Thank you, Mr. President. Yan, congratulations BOC. That ends Of course, the our Marcos photo administration. Ayan, picture taking. Wow! Matindi ito mga kababayan. Ay, kadami yan na nakumpiska mga bes. Everyone to please return to their seats. Sabi ko nga kung mga kababayan, kung ibang admin yan, wala lusot. Siyempre, lalo na pag yung pinuno ay gambler, protector, awa na. Kawawang Pilipinas, sa totoo lang. So, yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. No? Thank you. Ingat kayo. God bless everyone. Bye. And baboos, don't forget to follow me guys and likes. Baboos!